Pagkatapos nun ay, okay na, alam ko na yung lasa niyan. Yung iba naman. Ay, alam ko na yan, sabi niya, yung iba naman. Okay, take note. Ulitin ko ulit para magkaroon tayo ng, baka sabi ni Pastor ganito. Kasi may mga churches na ganito. Nung nasa Lucena ako, may na-encounter ako ganito. Dahil daw na kailangan ay pinagtutuunan natin ang mga bagay na spiritual, hindi na nila pinag-aaral yung mga bata. Totoo po, yung nandun sa Quezon, hindi na pinag-aaral yung mga bata. Ito, hindi to kulto ha. Church talaga ito, Christian church. Hindi mo na kailangan mag-aaral basta Christian para basta born again ka. Hindi po, mali po yun. So, hindi ganun ang point ng ating Panginoon Jesus. Kailangan natin ang mga ito. Kailangan natin yan. Pero hindi lang yan ang pagtutuunan mo ng pansin. Babalik tayo dun sa temptation ng ating Panginoon Jesus. Man shall not live by bread alone. Hindi na sinaming man shall not live by bread. Hindi, may kadugtong yan. Man shall not live by bread alone, but by every word of God. Words that comes from the mouth of God. Ibig sabihin, kailangan natin yung bread, pero kailangan din natin ang salita ng Diyos. Kailangan natin ang mga material na bagay, kailangan natin ang mga kayamanan dito sa lupa, pero kailangan din natin pagtuunan ng pansin ang kayamanan sa langit. Ano-ano ba yung mga kayamanan sa langit? Baka naman isipin natin, sino nakabasa yung pinost ko sa FB na pa? Pinorward ko siya. Kasi maganda siya. Kasi baka naman iniisip natin, gumagawa ako ng mabuti. Tumutulong ako, pinapaaral ko yung mga bata, tumutulong ako sa aking mga kamag-anak, sinusunod ko yung 10 Commandments. Yun ba yung pag-iipon sa kayamanan sa langit? Bahagi siya pero hindi pa siya totally. Okay, kasi yung pumasok yun sa isipan mo, baka magmalaki ka pa nga eh. Lord, ang dami ko nang pinag-aaral. Tingnan mo, ganda na nga ng buhay nila. Naiahon sila. Sabihin sa inyo, my Lord, anong ginawa mo kay Jesus Christ? Si Jesus Christ, tao lang yun, no? Diba? Okay. Importante po ang pagkakawang gawa. Pinag-aralan na natin yan. Dito pa rin sa chapter 6. Ang pagbibigay, ang pagtulong. Importante po ang lahat ng yan. Pero, ang tanong is, ano ba yung pinagtutuunan mo ng pansin? Yung mga bagay ba na yan? Kasi yung bagay na ginagawa mong yan, pwede mo siyang i-convert into mga bagay na makalangit. Pero dapat mayroong unang step muna. Meron mo ng unang hakbang. Ano yon? Ang ating Panginoong Jesucristo. Siya muna. Isa sa mga kayamanan sa langit na at least clear na nandoon sa scripture ay ang kaligtasan. Hindi pwedeng baliktad. Ano ibig sabihin hindi pwedeng baliktad? Yung paggawa mo ng mabuting gawa para ikaw ay maligtas. Diba? Or, magkakaroon ka muna ng kaligtasan at yung mabubuting gawa ay bunga ng iyong kaligtasan. Alin doon ang mas tama? Diba? Yung gagawa ka ng mga mabubuting bagay para ikaw, sa tingin mo, ito ay nakakaipon ka ng mga kayamanan sa langit. Or, yung unahin mo yung kaligtasan mo at bilang pruweba, bilang patunay na ikaw ay ligtas, ikaw ay gagawa ng kabutihan sa kapwa. Number 1 or number 2? A or B? Okay. Of course, B muna. Kaya, ang unang-unang kayamanan natin sa langit ay yung
kaligtasan. Actually, kung ikaw ay ligtas, yung ikaw na lang, yung may assurance ka na lang na pupunta ka sa langit, kayamanan na yun eh. Yun na lang, yung assurance na lang makapunta sa langit. Sabi ni Pedro, 1 Peter 1:4, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, hindi dahil sa ating ginawa, kundi dahil sa habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. So nagkaroon tayo ng naborn again tayo dahil sa muling pagkabuhay, yung buhay at saka yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Yung buhay na pag-asa to na magmamana tayo ng kayamanang nasisira o hindi na masisira, walang kapintasan at di kukupas. Ibig sabihin, pang walang hanggan na inihanda nino ng Diyos. Nasaan? Sa langit para sa inyo. Para sa inyo na na kumilala sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi niya sinabing para sa inyo na nagkakawang gawa, para sa inyo na napakaraming tinutulungan, okay? Para kundi kayo sa inyo. So magmamana tayo ng kayamanang di masisira na walang kapintasan at di kukupas na hina ng Diyos sa langit para sa inyo. Okay? Sa pamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng Panginoon. So yung kaligtasan, yung ikaw ay ligtas, yung ikaw ay magkaroon ng kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan, yan ay kayamanan sa langit. Okay. Pero, enough ba yung sabihin na ikaw ay Kristiyano na? Yung enough ba na tinanggap mo si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas? Sa kaligtasan, tama yun. Enough yun. More than enough. Yung makilala mo pa ni Jesus, yung tanggapin mo siya bilang Panginoon tagapagligtas. Pero dapat nakikita yun sa iyong buhay. Kaya doon papasok yung mga mabubuting gawa. Okay. Na ipapakita mo na mga ngayon dahil ikaw ay niligtas na ng Panginoon Jesus dahil sa kanyang habag. So, nauuna yung kaligtasan. So, ang kayamanan sa langit na pangalawa ay yung mga mabubuting gawa na nakikita po sa atin. Okay? 1 Timothy 6:17 ang sabi diyan, ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mo, sabi ni Paul kay Timothy, huwag magmataas. Kasi madidiscover din yan kung saan galing yung kayamanan mong yan. Huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Hindi niya sinabing hindi kailangan yon. Ang sinasabi dito is huwag umasa doon. Sa halip, kanino daw aasa? Sa Diyos. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Diba? Masagana siyang nagbibigay. Utusan mo silang gumawa ng ng mabuti at magpakayaman sa limpak-limpak na salapi. Hindi po. Milyon o bilyon, hindi yon. Magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. See, nauna yung salvation and then yung good works. Okay. Sa gayon ay makakapag-impok sila
para sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makamtan nila ang tunay na buhay. Ano ba yung tunay na buhay? Ang buhay na walang hanggan. Alam niyo po ba yung buhay na walang hanggan? Hindi naman tayo mananatili sa langit eh. Di ba napag-aralan natin dito sa Matthew chapter 5 din? Mamanahin niyo ang earth. Pero hindi itong earth na ito kasi masisira ito later on sa Book of Revelation. Yung new heaven and new earth na gagawin ng Diyos. So pupunta tayo sa langit para tayong mga nag-graduate na pupunta ka sa isang lugar kung saan kayo mag-graduate, di ba? Pwedeng auditorium man yan, pwedeng sa gym. Pupunta sa langit, paparangalan ka doon, paiharap ka ng Panginoon Jesus sa Diyos Ama, kaya nga tinatawag din ito na wedding of the Lamb. Isi-separate yung tupa at saka yung kambing. Yung mga tupa ay bibigyan ng mga corona. And then, babalik din dito sa lupa kasama ang Panginoon Jesus sapagkat ang Panginoon Jesus ay magse-set up ng kanyang kaharian dito sa lupa. Yung bagong earth. Okay? So, another verse ay dito sa lang ba yan? Okay. So, napunta na tayo sa ating application. So, in comparison, yung mga earthly things na ito, mga material na bagay, ito ay, itong earthly na kayamanan, ito ay material, ito ay temporary, pansamantala, at ito ay mga secular. Okay? Walang kaugnayan sa Diyos, ibig sabihin.